gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin is Word of God. Ayan. So, um, pag-aaralan po natin ngayon is Word of God. So, unahin po natin is learn the Word. Ayan. So, kung meron po kayong Bible, ayan, so makikita po natin yung ating text ngayong gabing ito is sa Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Ayan. So, Kuya John Jorex, ayan, kung ano po, pwede pong paki-post. Ayan, paki-post naman po. Ayan, para ano, mabasa natin. Ayan. So, kung ano, paki-post naman. Joshua chapter 1 verse 8. Ayan. So, hayaan nyo po, nabasahin ko po sa inyo ang okay, open ko lang muna. Okay. Okay po. Sige, ihabol mo na lang. Ayan, so sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, ayan, welcome back sa iyo Kuya Exor. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi niya doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. So, Tagalog, ayan, salamat po. Ang aklat na ito ng kautusan ay mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ayon sa lahat ng nasusulat dito, sapagkat magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So, sabi po dito, this book of the law, ang aklat ng kautosan ay ihihiwalay sa iyong bibig, kundi pagbulay-bulayan araw at gabi. Di po ba? So, this is our guide. Ito po yung guide natin. Ito yung map. Ito po yung ating guide kung saan tayo ay may sinusundan. Ito din yung mapa, di po ba? Kapag tayo may pupuntahan, di po ba? Ito yung map natin. Sa panahon ngayon natin, uso na yung GPRS na ginagamit na ito yung sinusundan natin o ito yung ating guide para tayo makapunta sa ating pupuntahan. Kung hindi natin alam ang daan o yung road na ating patutunguhan. Di po ba? So, if we have a question about life, any question po tungkol sa buhay, ang sagot po ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Kung pag-uusapan po ang buhay or mga tanong sa ating buhay, isa lang po ang makakasagot niyan. Go back to the Word of God. Kagaya po ng kung saan bang galing ang unggoy, ano ba ang purpose ko sa mundong ito, lahat po ng katanungan natin tungkol sa buhay ay masasagot lang po sa Word of God. Ito po yung ating guiding principle sa ating buhay, that it cannot be taken away because Bible says that this will be the basic of our success. Now again, success is relative, depends on the person and to your definition of success. Success is a very broad term and sometimes it varies and success has different kind of levels. But if we can talk about biblical success or godly success, or we can talk about complete success, then I will telling you po, it obtained that by the Word of God, by observing the Word of God and meditating the Word of God, by following the commandments of God. That's the only way everyone that can achieve greatness and even success in life. Yan po ang sabi ng Bible. Hindi po ako yung nagsasabi niyan. Imaginein po natin, ito po yung personal teaching ng Panginoon kay Joshua. So makikita po kasi natin dito yan. Hindi po ito isang pastor na tinuturuan niya yung isang Christian or isang Kristiyano na tinuturuan ang isang Kristiyano. Ito po ang Panginoon po ang nagtuturo. Direct teaching po ito, one by one or one on one. Ang Bible po ay para nating textbook. Kung sa school meron tayong textbook, ganun din po ang Bible sa ating buhay. Ito po yung ating textbook ng ating buhay. Ang kailangan lang po nating basahin at intindihin ang ating textbook at kahit kailan hindi tayo babagsak.
Para lang po yun sa school. Kung ikaw ay nagbabasa ng textbook at kapag dumating yung exam, sa tingin niyo po ba ikaw ay papasa? Pero kung ikaw ay nagbabasa at napag-aaralan mo yung iyong textbook, kahit kailan hindi ka babagsak. You will never fail, di po ba? Ang estudyante na hindi nagbabasa ng libro o hindi binubuklat ang libro, panigurado babagsak kapag dumating ang exam. The question is all in the textbook. All you need to do is to read your textbook para ikaw ay pumasa. Read it and understand it. Sa totoo lang po, walang estudyanteng bobo. Tamad po meron. Ito po yung the best teaching na matatanggap natin one-on-one with God. Sa atin pong lahat, wala pong magsasabi na hindi niya gusto na maging successful. Lahat po tayo gusto natin. But God said many years ago that He was telling us on one-on-one teaching by the principle of the Word of God. He was telling us, you want to achieve great things in our life, go to your textbook, and your textbook says, it is a Bible. Di po ba? Ito po yung textbook natin, yung Bible po ang textbook natin. So sabi po, what a wonderful teaching po, pero bakit po sinabi ng Bible? Di po ba? Sabi po niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sa 2 Timothy po chapter 3 verse 16, sabi niya, all scriptures is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correcting, for instruction in righteousness. All scriptures, kapag po sinabing all scriptures is given inspiration of God, kasi po ang Bible ang ginagamit natin, yan po yung library of books. Hindi po ito naglalaman na isang book lang. Actually, po ito is a collection of books compacted together in one book. Pero marami pong libro po yan, mula from Genesis to Revelation. From Genesis to Revelation po, that all scripture given inspiration of God, profitable for doctrine, meaning po, teaching. This is a very good example of teaching. Profitable for doctrine, for reproof, for correcting, proof po for correction, na tinatama sila. Ito yung tamang profitable for teaching o tinuturo po, details by details. Hindi po pa. Ayan, sa Tagalog po, ang sabi niya, at ang lahat ng mga ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Ayan. Pasensya na po, medyo malabo kasi yung mata ko, kaya hindi ko ganong pansin. Parang, medyo maliit kasi. Ayan. So, di po ba kapag tayo po'y bumili ng bahay, kapag sinabi pong fully furnished, di po ba kumpleto na, andun na lahat yung kailangan natin. Kapag sinabi mong thoroughly furnished, ibig sabihin nandun na lahat, as in wala nang hihindingin pa, wala nang kulang, yun na mismo yun. Ganun po ang salita ng Panginoon, kumpleto recados, nandyan na lahat, wala ka nang hahanapin pa, kumpleto na, andyan na lahat-lahat, di po ba? Para pong ulam, di ba? Kompleto recados, di ba? Kompleto na. Wala ka nang hahanapin, as in, di ba? Actually po, ang Bible is more than a book. Actually po, ito po yung love letter ng Panginoon sa atin. Ayan. Alam niyo po, sa generation po natin ngayon, hindi na uso yung love letter. Di po ba? Hindi na uso yan. Pero nung araw, kung sino man po yung nakaabot, ayan, nung kapanahunan, di po ba? Kapanahunan talaga, nung araw. So, uso po yung love letter nung araw. Ito po yung way of communication nung araw. Kung yung may mga kapempal, di po ba? Di ba? Sa pamamagitan ng sulatan, nagkakaroon sila ng communication. Kung ipabibigay yung sulat sa'yo, minsan, yung mga love letters pa, di po ba? Sa panahon ngayon, hindi na uso ang sulat kasi meron ng text, di po ba? May email na, may video call na, di ba, merong mga applications na yan, merong Skype, may Twitter, Viber, KakaoTalk, Line, WeChat, Instagram, Twitter, ano pa ba, Yahoo, ano pa ba, at iba't ibang application. Pero nung araw po, uso yung sulat, di po ba? Sulatan lang.
So ngayon po, hindi na na-appreciate yung mga sulat-sulat, di ba? Ito po yung, kumaga yung love letters ng araw kasi, di po ba? Yung mga nakaabot, ayan, nakaabot ng panahon na yun. Ito po yung, yung love letters, ito po yung expressing your feelings. Ayan, maski sa mga cards, di po ba? Nagpapadala yun ng mga birthday cards, yung mga ganun, sa mga, so, ito po yung, expressing your feelings, di po ba? Kapag po ikaw ay in love, habang binabasa mo yung sulat, di po ba, kinikilig ka, tuwan-tuwa ka, as in, ang saya-saya mo talaga. So, yung sulat na yan, as in, pinagkakatago-tago mo pa. Minsan nilalagay mo pa yan sa wallet, di po ba? As in talagang kahit malukot na yan, di ba? As in talagang tagon-tago mo yan. Ito, talagang tinetreasure mo, di ba? Sa panahon kasi natin, uso na yung generation text na tayo ngayon. So hindi parang hindi na-appreciate yung mga sulat ng araw. Ganun po ang value ng love letter. Ganun din po ang value ng love letter ng Panginoon na habang binabasa mo ay nagiging personal sa'yo. Habang inuulit-ulit mo, parang the more it becomes sweeter to you. Di po ba? Lalong tumatagal, lalong sumasarap. O lalong tumatagal, lalong tumatamis, di po ba? For the Bible says that you cannot success in anyone's life without the word of God. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Di po ba? So, may 3 points po tayo na dapat malaman. Ayan. Unang-una po is learn the word. Ayan. So, bakit po importante na pag-aralan ang salita ng Panginoon? Di po ba? Bakit kailangan na ito ay maging priority sa ating buhay? Bakit kailangan nating itong basahin araw-araw sa umaga at sa gabi? At bakit ko i-memorize? Ayan, ang Word of God. Bakit nga po ba? Ano po nga po ba ang dahilan? Sabi po sa Psalms 119 verse 100. Ayan. So, Psalms 119 verse 100. Ang sabi po doon, I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Ang sabi po niya dyan sa Tagalog, ayan, paki-post po, Psalms 119 verse 100. Ayan. Asan yung taga-post? Nalag na? Okay. Ang sabi po dyan sa Psalms 119 verse 100, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa sa may katandaan, sapagat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Diba? Ako'y nakakaunawa na higit kaysa sa mga katandaan, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Okay. So, ang gagawin po natin, diba? So, 119 verse 100, 119 verse 100. Sabi niya, makikita po natin dito, ang sabi ng writer, I understand more than the ancient. Ibig pong sabihin na I'm more knowledgeable. Di po ba? I'm wiser than the older people. Maybe po yung tao is more intelligent. Kapag math po ang pinag-usapan, ayan, di ba? Sa mga paborito math. Pag math po ang pinag-usapan, patay po tayo dyan. Hindi ako sa math magaling sa math. Ayan, kaya kasi yung paborito ko nung araw. Recess. Ayan. Gusto ko recess, ayoko ng mathematics. Ayan. No younger person can be wiser than the older people because wiser is different than knowledge. Di po ba? So, ito po ulitin ko po. Younger person can be wiser than the older people because wisdom is different than knowledge. Malaki po ang pagkakaiba ng knowledge sa wisdom. Ang knowledge po, ito po ay nagsisimula sa K at ang wisdom ay nagsisimula sa W. Di po ba? Ang laki po ng pagkakaiba ng wisdom. Di po ba? Ang wisdom po, yan po yung tatalino. Ayan. Kung kayo nanonood ng bubblegum, ayan, sa mga nanonood ng bubblegum, ng bubblegum, yun po yung tatalino. Di po ba? So, ewan ko lang kung nanonood kayo noon. Ayun, yung parang pag nagbigay siya ng salita is talagang parang may kahulugan o
or parang ang lalim nung salitang kanyang binibitawan, ganon. Parang ganon. Ganon po yung ganun po yung tatalino. Pero po, yung knowledge, yan po yung mapupusok. Ayan. Naalala niyo po ba, when the son of Solomon took over the kingdom, he divided the kingdom. Bakit po? Because he followed knowledge rather than wisdom. Yung mga kasing edad niya, yung tinanong niya, ano ang gagawin ko sa mga taong nagrereklamo? So, ganito po ang sabi ng kanyang mga kasing edad niya. Kung ako ang hari, hindi pwede yung pagmamatigas nila. Hindi pwede sa akin yung ganyan. So, ganun po yung pinayo. Pero nung kinausap niya po yung mga nakakatanda, sabi po niya doon, what should I do to these people? The wiser old men say, give to their demands, then give them little way, and they will follow you. Sa halip po na sundin niya yung payo ng nakakatanda, ang sinindin niya po ay yung payo ng kasing edadan niya. Kaya po tayo, kung hihingi po tayo ng counseling, doon po tayo manghingi ng payo sa mga nakakatanda. Kasi mas marami silang experience na napagdaanan na nila, kaya alam nila. Hindi po nakukuha sa talino yan, kundi sa experience na napagdaanan na nila at naranasan na nila. So kung manghihingi po kayo ng payo, mas mainam po dun sa maraming experience. Yun na pagdaanan nila, yung alam na nila yung, kumbaga na experience na nila yung ganong sitwasyon. Kasi po, kung hihingi ka po ng payo, sasabihin natin, matalino siya. Oo, matalino. Pero hindi pa siya dumarating sa sitwasyon na yun. So, ang tanging masasabi lang niya sa inyo o sa atin, o masasabi lang o maipapayo is according lang dun sa knowledge niya. Pero kung tayo po magtatanong sa maraming na experience na yun, di po ba? Parang mas maibibigay niya sa'yo yung payo ng mas higit, di po ba? Kasi na-experience na niya yun eh, di po ba? Kumbaga na-experience niya na lahat yun. So, dahil naranasan na nila yun, di po ba? So, welcome back sa'yo, Mars. Ayan, welcome back sa'yo. So, tested po na po yan dahil nga po sa experience. Sabi nga, experience is better teacher. So, 'di ba sabi nga nila, the best teacher is your experience, 'di ba? So, yan yung po ang pagkakaiba ng knowledge sa wisdom. Kaya, welcome back sa Mars. Marami pong mga kabataan ang talagang magagaling. Talagang magagaling talaga, as in matatalino. Pero mapupusok po. Pero po, pag nagkaedad ka na, at masasabi na po natin na yan na niya yung wisdom, nakukuha po yan sa experience. At dahil ikaw ay ano tawag dito? Nabubulol ako. Experiensyado na, or you have a lot of experience, ikaw ay nagiging maingat sa mga desisyon na gagawin mo. Di po ba? Ayan. So, makikita po natin na matalino man, bakit nagkakaroon ng problema? Umiiral po yung knowledge, hindi po yung wisdom. Yun po ang pagkakaiba. Sabi nga po ng Bible, I understand more than the ancients. Ayan. Diba? This is the wisdom. Nakakaunawa ako ng higit sa mga. Di po ba? Mas nakakaunawa ako higit sa mga nakakatanda. Kaya po minsan, nagtataka ka kung minsan kapag nagsasalita, parang ang tanda-tanda mo na. Di po ba? May mga tao na ganun eh. Ang dami mong nalalaman sa buhay, parang marami kang pinagdaanan sa buhay. Hindi po ang nagsasalita ng, kung hindi po ang salita ng Diyos, dahil po, sabi nga po niya, di ba? Because I kept the precept of the Lord is already a record experience of life. In fact, the book. Di po ba? So in the book of 2 Corinthians po, it is written for our example, for our admonition, that we will not do as they done in the past. Example po yan, eh, hindi natin kailangan na gawin ang alam nating mali na. Admonition po natin to. Kung gusto po nating pattern, go back to the Word of God. At ang sinasabi ko po sa inyo, wala po tayong mamimiss. Ayan. Sabi po sa Matthew chapter 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Isipin po natin yan, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away.
Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. Lilipas ang sanlibutan pero ang salita ng Panginoon hindi lilipas, hindi maluluma, hindi mawawala. Kaya po ang dyablo gustong sirain ang salita ng Panginoon. But he is not succeed hanggang ang dyablo po ay hindi manalo sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang Bible po, kapag binasa po natin, hindi po natin maiintindihan kung hindi tayo gagabayan ng banal na espiritu. Nung first time nyo po na pumunta sa mga Christian churches, ayan, sa mga Christian na church, di po ba? Kumbaga parang nung unang punta ninyo, nagugulat kayo kasi nagbubuklat sila ng Bible, di po ba? Word po sa atin nung una tayong nagbasa ng Bible, parang hindi tayo sanay, di po ba? Kasi nasanay lang tayo na ang binabasa natin is pocketbook, comics, di po ba? Yung ating binabasa. So nasanay tayo na ganun lang yung binabasa natin, comics, magazine, tabloids, ganyan, di ba? Charyo, yun yung nasanay natin binabasa. Di po ba? So nagtataka po tayo kung bakit kakaiba. Kasi po yung ating binibigyan na halaga ay ang salita ng Diyos. Yung salita po kasi ng Diyos ay babasagin niya muna yung matigas na puso. Babasagin niyo muna yung shell na bumabalot sa loob bago siya makapag-penetrate sa loob. Alam niyo po ba kung kailan nagiging sensitive ang puso ng tao? Nagiging sensitive po ang puso ng tao during a trouble. Sometimes po kapag may problema, dun nagiging sensitive. Alam niyo po ba na sensitive ang puso ng tao kapag siya ay may karamdaman, kapag siya ay may problema, dun nagiging sensitive ang puso ng tao. Pero kung ikay walang problema, ang puso po ng tao hindi sensitive yan. He doesn't need anybody. I don't need anybody, so that the heart of the person is hard until the word of God break it, until the word of God come to it. Then the word of God transformation in the heart of that person hanggang ang salita ng Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. But the Holy Spirit works. The word of God will be effective to everybody. The only reason that the word of God is effective when the Holy Spirit come down and use the word of God personal to you. Doon po nagiging nagiging effective po siya kapag yung nagiging personal na po sa atin yung salita ng Panginoon. Kaya nga po bago tayo magbasa ng Bible, kailangan po nating mag-pray. Kailangan nating manalangin that the Holy Spirit start operating. So doon po nag-ooperate po yung Holy Spirit. Minsan po, kahit na tagal na tayo nagbabasa ng Bible, pero hindi natin naiintindihan dahil hindi tayo kinakasihan ng banal na espiritu. May nabalitaan na po ba kayo nagbasa ng Bible na nasiraan ng ulo? Wala pa po, di ba? Nasisiraan lang po ng ulo ang tao kapag hindi po kumakain. So, kahit po pocketbook yan, kahit anong klaseng libro po ang binabasa natin, kung hindi tayo kumakain, masisiraan po talaga ng ulo. So, ganun din po. Di po ba? Kahit po Bible ang basahin natin, pero kung wala ang banal na espiritu, masisiraan din po tayo. Kumbaga, kung hindi ka kumakain, di po ba? Tapos, hindi ka kinakasihan ng banal na espiritu. Ay, welcome po sa iyo, heart. Di po ba? Kaya kasi hindi natin naiintindihan, kaya pinipilit natin yan. Because it is the word that comes from God, therefore you leave the Holy Spirit of God to make word of God personal to you. Sabi nga po sa Bible, learn the word. So makikita po natin yan sa Psalms 19 verse 7. And sabi po, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous together. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover by them is thy servant warned, and the keeping of them there is a great reward. Ayan, so welcome po sa iyo, Pastor Russell. Why should I learn the word? First of all, it is convert our soul.
Ang sabi po sa verse 7, di ba, makikita natin dyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Marami pong tao na gusto nila na mabago ang kanilang buhay, pero hindi po magagawa kung ito ay wala ka sa kalooban ng Panginoon. Ang transformation lang po ang mangyayari when the Word of God work sa buhay natin. What is transformation? Transformation is changing from one identity into another new identity. Transformation po, ito po yung nangyayari. Kung napapansin po natin yung caterpillar, ayan. Ang caterpillar po, ito po ay isang itchy-bitchy little worm or parang uod na maliit. Then after sometimes, it will go to cocoon. And in that cocoon, there is transformation that is happening after nung yung caterpillar nag-emerge po siya. So it no longer a caterpillar, then it becomes a beautiful butterfly. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold all things are become new. Kaya nga po, from luma to bago, all things are passed away, behold, all things are become new. And then the only thing po na nakapagpababago ng isang tao ay yung salita ng Panginoon. Only the Word of God, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Hindi mo kayang baguhin ang tao. That's why people are getting discouraged, even Christians are getting discouraged sometimes. O minsan po, paano natin mababago? Minsan sinasabi natin, paano natin mababago yung asawa ko? Paano ko mababago yung aking anak? Paano ko mababago ang mga bagay-bagay? Only God. Only God lang po ang makapagpababago. You don't have power to change people. Only God lang po ang makapagbabago ng tao. Only Him and the Word of God. Tanging ang Diyos lang po ang kayang makapagbago sa buhay ng tao at tanging siya lang ang kayang gumawa ng himala sa ating buhay. Kailangan po na nating pag-aralan ang kanyang salita. Ano po ang pangako ng Panginoon? So sabi po niya sa Joshua 1:8, sabi niya po, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Ano po ang sabi? Sabi niya, ang aklat na ito ng kautusan ay hiwag-hihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ayan, Judges chapter 1 verse 8, at ang anak ni Juda ay lumaban sa Jerusalem na sumikap at sinagatan ng talim ng tabak at sinlaban ng apoy ang bayan. Ayan. So makikita po natin, din sabi niya, thou shall make thy way prosperous, and then thou shall have a good success. No? Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Di po ba? Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Ang sabi nga niya, then thou shall make the way prosperous, and then thou shall have a good success. Mali ba? Okay lang yan, kuya, no problem. So, napakaganda po, di po ba? Sabi niya dito, sabi ng Panginoon, pagiginhawahin ko ang iyong lakad, di ba? At have good success, di ba? So, dito pa lang po, makikita natin yung pagpapala ng Panginoon sa ating kung ating pag-aaralan ng kanyang salita, kung ating kikilalanin ang ating Diyos. Napakaganda po, ang Bible po ay ang ating gabay sa ating buhay. Actually po, basahin lang natin ang Bible. Ito po 12 minutes lang. 12 minutes every day. Yan. Maglaan po tayo ng 12 minutes every day. 3 minutes, mag-pray ka ng 3 minutes, 15 minutes na, di ba? Every day po yan with the whole 1 year. Ayan, mababasa na po natin yung Bible. From Revelation yan, from Genesis to Revelation. So, 15 minutes lang po. Di po ba? And 100% guarantee po, hindi natin pagsisisihan dahil ang pagpapala ng Panginoon ang ating mararanasan. So, isipin na lang po natin, di po ba? Kapag nag-browse ka nga sa Facebook,
Browse ka lang, hindi mo namamalayan, meron ka ng 30 minutes na nakaka-browse mo, di po ba? Pag nanood ka ng teleserye, di ba? 30 minutes, isang episode lang 'yun, di ba? Pag nanood ka ng movie, 2 hours 'yun. Di ba? Samantalang ang sabi ng Panginoon, pag bulay-bulayan ng kanyang salita, araw at gabi, 15 minutes lang. So, hindi ito makaka-consume ng napagkalaki-laking oras natin. Di po ba? Pero ano po ang pangako ng Panginoon? Ang sabi niya, pagiginhawahin ang iyong lakad at magkakatamo ka ng mabuting kawakasan. Di ba? Andin yung pangako ng Panginoon. Nabibigyan ka na niya ng have a good success. Magkakaroon ka ng, ng success, di ba? Magiging successful ka. Di po ba? So, kailangan pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Dahil po, ang way po kasi ng kapag tayo nagpe-pray, tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Pero kapag po tayo nagbabasa ng kanyang salita, siya po yung nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa kanyang salita, makikita po natin ang lahat ng bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin. At ito pong itinuturo niya sa atin, ito pong tinuturo niya sa atin, ito po yung magbibigay sa atin ng good success. Ito po yung magbibigay ng kaginhawahan sa atin. Ito po yung magbibigay ng pagpapala sa atin. So, meditate po natin. Ang kanya, sabi niya, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night. Hindi po niya sinabi na day lang. Di po ba? Sinabi po dito, day and night. Araw at gabi. Di po ba? And then thou shall sabi niya, and then thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shall make the way prosperous, and then thou shall have a good success. So, napakaganda po, di po ba? Napakaganda po na nilalaman at pangako ng Panginoon na pagbulay-bulayan lang natin ang kanyang salita, pag-aralin natin ang kanyang salita, at huwag nating ihihiwalay sa ating mga bibig. Di po ba? At tayo ay magkakaroon ng good success. Ayan. So, kailangan po na lagi po natin na pag-aralan ang salita ng Panginoon. So, kailangan po bumalik po tayo sa basic. Dahil kailangan po natin na pag-aralan ang kanyang salita. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ayan. So, tayo po'y manalangin. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, ay ikaw, Lord, Panginoon, mag-lead sa amin. Na we remind us, Lord God, na pag-aralan, Lord, Panginoon, ng iyong salita. At meditate, Lord, Panginoon, ito ng araw, sa araw-araw, sa araw at gabi, Lord, Panginoon. Teach us, Lord God, na maging habit namin to, Lord God, na maging lifestyle namin, Lord God, na maging lifestyle namin na magbasa ng iyong salita. Na maging lifestyle namin, Lord God, na laging mag-pray sa'yo, laging ikaw ang isip namin sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, for your revelation, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Na we remind us, Lord God, ng iyong salita, Panginoon, ang susi sa lahat ng aming katanungan, ang susi sa amin na magkaroon kami ng good success, Lord God. Thank you so much, oh God, dahil patuloy ka na nandyan para sa amin. Maraming pong salamat. At ikaw po, Lord Panginoon, mapapurihan sa gabing ito. Muli po, Lord Panginoon, ikaw, Lord Panginoon, ang manguna at patuloy na magpala sa bawat isa. Ito po ang aming samot na langin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. Oo, tapos na.